Kumusta mga kahinang? Good day sa inyo lahat. Kaya kung saan man kayo ngayon, alam ko may mga ilan pang nag-aabang sa ating panibagong video. Humingi ako ng pabani sa inyo mga kahinang na medyo matagal talaga tayo nakagawa ngayon. Dahil nga sa sobrang busy tayo mga kahinang, wala tayong pagkakataon na makasingit. Dahil ngayon, bumasok lang tayo ng umaga para makagawa tayo. Papanood nyo yung, lalo na yung sa mga welding symbols natin. Yun ang ating maraming taga-subaybay o mga bagong subscriber dyan. Sa ngayon, meron akong tinitraining na pang future na pang competition natin. At saka meron tayong group din na yung aking klase, no? Bukod sa meron tayong tinitrain for competition. So mga kahinang, meron tayong topic, di ba galing na tayo sa TIG welding. Sinulat ko para di natin makakaligtaan. Although hindi tayo ngayon maghihinang mga kahinang, no? Pero siyempre, i-open muna natin to bago natin umpisahan mga kahinang yung ating actual sa paghihinang. Unang-una mga kahinang, siyempre kailangan natin mag-training, no? Ang una nating malalaman dapat bago kayo maghinang, no? Bago kayo pumunta sa TIG welding, kailangan alam nyo kung paano mag-feed, no mga kahinang. Mag-practice kayo kung paano mag-feed. Meron tayong 1.6, meron tayong 2.4, meron tayong 3mm, meron 4mm. Practicein nyo sa maliit o sa malaki kung paano kayo mag-feed. Kasi importante mga kahinang, napakahalaga sa lahat. Yung walking cup, yung floating na technique kung paano maghinang ay madali matutunan kaysa mag-feed. Yung feed, lalo na kung nasa aluminum kayo, napakatulin, no? Yung supply mo, mabilis. Ako, pag nag-feed ako mga kahinang, ito yung feed ko. Ito ang hawak ko, ganyan. Yung isa, dito sa ilalim, kung makita mo may guhit dito sa kandaliri. Diyan mo ilalagay, no? Diyan mga kahinang. Ayan. Tapos, itong hinalaki na to, ito yung pinaka-break. Yung iba kasi, ito yung nag-feed na ganito. Ayan. Ayan ang nag-feed. Ayan. Pero medyo madulas siya, lalo na kung mag-stainless kayo, no? O kaya kailangan mo ng mas matulin. So ako, iniipit ko ito. Nag-iipit yung dalawa. Ito yung parang pinaka-preno, itong maliit na itong hinalaki ko. Preno siya, iipitin ko, ipo-forward kung ganyan. Ipit, punta ako rito, tapos feed. Ayan. I-open ko lang siya para makita nyo, no? Feed. Ayan, ipit. Ipitin ko, atras ko yung kamay ko, ipitin ko ulit, bibitawan ko ng konti. Pero, ibibitawan ko para makita nyo lang, pero walang pressure yan, ano? So, pagka nag-feed ako, yan. So, ganun mga kahina, no? Kailangan ng mabilis. Yan, ulitin ko. Yan. Bali, dito nagbibigay ng guide, ito ang taga-ipit, yung isang daliri kong to. Ito yung mag-i-stop. Tapos i-release ko kapag inipit ko ng dalawang ito, i-release kong konti, push, no? Ipit, balik, bitaw, push. So kung kaya ginanong ko para makita nyo lang. So ganyan lang ito. Yan. Parang sabay, no? Synchronize lang dalawa. So yan. Ayan ang pagpipit. Mag-practice kayo na meron kayong gloves. Hindi ako nag-gloves para makita nyo lang. Meron din pagkakataon na yung iba naman baliktad, no? Depende kung saan kayo komportable, kung ano yung position ng pag-welding nyo. Kung kayo ba nag-overhead, na kayo ba nag-vertical, horizontal, no? Pilipit. So, dapat matutunan nyo. Ito lang yung basic. Sa table ka, nasa overhead ka, pwede. Sa vertical, pwede rin. Depende, no? Walang mali sa paano mag-feed. Ang kailangan nyo lang, marunong kayo mag-feed sa anumang senaryo, mga kahinang, sa anumang senaryo. Ito yung basic. Sa aluminum lalo. Kasi kailangan mo habang naghihinang ka, umiinit. Lalo na kapag ang inyong torch ay walang control, no? Yung on-off lang. Unlike sa mga may pot pedal, siyempre pag push mo, kunwari naka-set sa 100, pag tinudo mo 100, pero pwede mo i-adjust yun according doon sa pagdidiin mo. Parang sasakyan lang yan mga kahinang, no? Sa foot pedal ng TIG welding, mas madiin, mas mabilis, mas mahinaan din, mas bumagal yung sasakyan. So ganun din po sa foot pedal ng TIG welding. Unlike sa mga on-off na TIG torch na walang control.
kailangan nasa feet. Kung habang umiinit, mas marami yung feet, no? Mas mabilis. Mas mabilis yung mas mainit, mas mabilis yung travel, mas mabagal, mahina ang amperahe, mas mabagal ang travel, mas malakas ang amperahe, mas mabilis ang feet. Lalo na sa aluminum. Sa walking cup, ang walking cup ay kuha tayo ng so mga kainang, no? Sa walking cup, nagdidepende tayo sa size ng ating inihinang kung masikip or mabuka. So means na kapag masikip, katulad nito, halimbawa, ito sample natin to kahapon, no? Nag-demo tayo sa ating estudyante. Kapag medyo umpisa pa lang, mas masikip yung pagkakati joint niya, no? Yung pilit weld, nagpipilit weld tayo, masikip. So kailangan natin yung mas maliit. Ito, mas maliit na cup para sakto. Ngayon, pagka lumaki na yung hinang natin, no, malaki na, malapot na, hindi na obra yung masikip, yung maliit. So, kailangan mas malapat. Depende sa configuration ng joint nyo na weldingin kung gaano kalaki yung cup na gagamitin nyo. Sa walking cup, usually ginagamit natin yan sa carbon steel o mild steel na tinatawag at saka stainless steel. Ngayon, depende mga kainang, ano? Kapag nag-walking cup tayo, kung hindi naman stricto o wala anuman kung ano may gasgas yung inihinang natin, so okay lang tayo mag-walking cup. Pero kapag katulad ng aluminum, katulad ng stainless steel, no? Nagkakaroon ng bakas. Pero na lang kung mga railings yan, no? Railings lang, mga window grill na stainless steel, wala naman sigurong bawal dyan na mag-walking cup. O yung mga nag-inspection na bawal yung may mga gas-gas. So, kailangan natin magpo-floating. So, kailangan yung maghinang na walang walking cup, no? Naka-floating kayo. Sa mild steel, kailangan lang natin ng 6 or hanggang 10 or 9 or 8 na cup. So, ito ay 7. Pero pang mas maliit dito, ito ay isa ay 6. So yan yung natin, pang carbon steel o mas malaki pa, pwede naman. Wala namang problema sa malaki. So pero siyempre nagtitipid ka sa gas kapag nag-carbon steel ka. Sa stainless steel, kailangan natin mas malaki. Lalo na kung kailangan natin ng hindi nag-oxidize yung stainless pag binihinang natin. Kasi pagka nag-oxidize yan, lalo na sa mga pang-hospital, no, tutubuan ng bakterya mga kainang kapag pakita ko kayo, mga kainang. Okay. Ito mga kainang, ito pinag-praktisan. So yan, no? Makita nyo, dito, hindi man siya nag-oxidize masyado. Pero walang purging to, no? Pag nagpo-purge kayo, syempre doon sa parang box, kasi ito open ito. Nag-oxidize siya, yan, yung grain na yan. So bawal yan. Hindi yan pwede sa mga pang-hospital, no? O yung mga pipeline na para sa food. Kakapitan po yan ng bakterya. So, kailangan natin mag-purging. So, meron tayong dalawang meter. Sa isang regulator ng gas, dalawa yan. No? Hindi tayo pwede dito mga kainang, no? Mag-walking cup. So, kailangan dito ay floating technique. Ganon din sa aluminum. So, mga kainang, ang madalas na ginagamit namin dito na size, para sa lahat, no? Kapag nagtitraining kami ng pang-competition, ang ginagamit lang namin 2.4 na tungsten. Either thoriated 2% or lantanated 2%. Ito, pang stainless steel, size 12 na cup. Napakita ko na sa inyo sa parang video natin. Meron tayong 12, meron tayong 16, may 18, no? Malaki. Ngayon, pag-usapan natin yung ipa-plus ko sa video mga kainang, no, para makita nyo rin yung base sa current, no, yung amperage. Siyempre, unang-una yung makina natin mga kainang. Para kung kayo may balak mag-invest ng makina para sa TIG welding, mag-invest kayo sa AC/DC para lahat na. Pwedeng aluminum, carbon steel, stainless steel, anumang bakal yan, kayang weldingin lahat yan. Basta AC/DC. Kapag inverter DC, so hindi kayo pwedeng mag-welding na aluminum kasi kailangan nyo na alternating current para sa aluminum. Tanong sa atin kung pwede ba yung DC sa aluminum. Hindi pa pwede, no? Maigi pa yung transformer na ordinary machine, no? Pwede pa maka-welding ng aluminum yan, saka carbon steel. Pero yung DC lang,
Di pwede. Possible siguro, pero di mo ma-achieve yung hihinangin mo, no? Mahirapan kayo. So, amperage tayo. Pag stainless steel, dahil ang kumbaga sa kanin mga kahina, panagsahin ka, sa stainless steel, kailangan mo ng maraming tubig para ka nagluto ng lugaw, no? Malusaw ang stainless steel. Kapag nagsisetting tayo, in my own experience, alam ko maraming magagaling. Wala ako sa kalingkingan nila mga kahina. Maraming magagaling dyan. Napakarami. Kung kayo na may nanonood sa akin, base naman sa aking experience, mapa-electrode man yan, yung SMAO na stainless steel, pag naghinang kayo, pansinin nyo, mas malusaw siya. So, parang malugaw, ika nga. So, ang settings natin sa per millimetro, yun natin, ito na yung basihan nyo, sa per millimeter ng inyong hinihinang. Halimbawa, gumamit kayo ng 2.4 na tungsten, yun na yung pinakamaliit na gagamitin nyo. Gumamit, nag-building kayo ng 1mm na stainless steel o 2mm, times nyo lang sa 30 to 35, mga kahinang, no? So 1mm, 30mm. Kung 2.5, 60 amperahe lang. Or 75. Kung 2.4, 75 to 80. Depende sa skills nyo na rin yun. Pero yun ang pinaka-basic natin na settings. 30 to 35 per mm. Nakapal na materyales. So kung magaling kayo mag-feed, magaling kayo mag-travel, no? Sa skills nyo, meron kayo, no? Ay di taas-taasan nyo. Mas mabilis, mas mainit yung settings nyo, mas mabilis yung travel nyo. Pero tandaan nyo, hindi ibig sabihin na mas mababa ang amperahe ay maganda, hindi mag-init ng materials, no? Mag-iinit lalo kasi mas mabagal ka, nagbe-build up ng heat. So yun yung setting natin mga kainang, 30 to 35 per millimeter. Sa carbon steel, kahit na anong process yan, 40. Let's say 35 to 40 per mm sa carbon steel. Sa aluminum steel, kailangan natin na mas mataas, no? Mga kainang 40 to 50 per mm. Bakit? Bakit siya? Parang baligtad. Malambot naman yung aluminum. Kasi mga kainang matagal siya mag-establish ng arc. Gawa ng, meron tayo oxide film itong ibabaw na to. Sa ibabaw ng kaya nga binabrush natin to eh. Pag naghihinang tayo, babrush mo yan para mabawasan yung oxide film. Kaya tayo naghihinang ng alternating current o AC para meron tayong cleaning action. Kaya nga siniset natin doon yung AC balance, no? Magdadagdag tayo para may cleaning action tayo. Lilinisin niya muna yung ibabaw, tatanggalin niya yung oxide film para makapenetrate tayo. Magpo-produce ng weld funnel, no? Yung parang nagbabasa na. So, saka tayo mag-feed. So, saka na natin i-discuss yan pagka tayo ng settings dito sa makina. Sa next video natin. Sana soon, no, yung ating investment sa pagbili ng camera magawa na natin para maibigay ko sa inyo yung alam ko matagal nyo nang hinahanap na weld funnel na makita nyo. Madali lang po yung sabihin mga kainan na ilagay ko sa likod yung camera sa harap, pero yung focus wala, lumalabo, nag-glare lang yung lights, hindi nyo ma-appreciate. So parang sayang lang yung effort na yun. So kailangan natin ng gano'n. Sa aluminum mga kainang, ang kailangan nyo lang na size ng cup pag kayo naghihinang, hindi nyo na kailangan malaki. Number 6 lang. Tapos kailangan nyo lang ng 10 to 15 na CFH, cubic feet per hour, doon sa inyong regulator, yung gas regulator nyo. Yun lang kailangan nyo. 10 to 15, hindi nyo kailangan na malakas. Sa carbon steel, 20 to 25. Pag ganito mga size, huwag masyadong malakas dahil may turbulence yan. Masyadong malakas yung agos, hindi magiging stable yung arc ng hinang nyo. So, pagdating sa stainless steel, kailangan nyo ng mas malaki. Kasi kailangan nyo ng coverage. Kailangan nyo ng para hindi mag-oxidize yung hinang. Hindi magiging kulay gray. Sa siguro, kahit masira yung hinang nyo, so mga grills, yung iba, pinagrind tapos binabapping, so makinang. Sa competition mga kahinang, yan yung mga delikado. Hindi mo talaga magagawa yun kasi bawal mag-grind, bawal mag-brush. O ano yung kinalabasan ng hinang mo, as in, pagkatapos mo maghinang, isang pass lang yan, walang doble-doble. Isang pass, kung ano na yung nakalabasan nyo na yun, bawal mag-brush, bawal magpunas o ano man. Kailangan kung silver ang nilabasan ng hinang ng stainless steel, kung yan ay gold o rainbow, yun na yung ipapakita mo sa inspector. Parang ganito. Meron siyang gold, may silver, no? May rainbow. So parang ganyan kalabasan. Actually ito mga kahinang, no? Tinesting lang yung yung ating cup kung okay ba. Tinesting lang natin kung ano kinalabasan. Yung dab, mga kahinang. Yung pagdadab, timing. Aluminum,
madalas DAP ang ginagamit. Kaya nagkaroon tayo ng ripples, yung parang kaliskis. So katulad nito, no? Hihinang na yan. Ito, hinang na ng bata ko to kahapon. Tinitreat na natin siya. Yan, ito, medyo mabagal yung travel niya. Yan, mga kahinang. Medyo mabagal yung travel niya, kaya parang hindi masyadong halata yung ripples nung pagdadab niya. So dito, medyo mainit na kasi pagkahinang dito sa kabila, so sobrang init na. So may control dapat, marunong dapat mag-control ng pot pedal, naka-pot pedal siya. Sa carbon steel, sa stainless steel, pwede yan, lay wire. Ipupus mo lang ng konti para hindi mag-cut yung pagkasupply ng filler wire, no? So, lay wire, saka dubbing, pagka-aluminum, no, mga kainang. Next ay future natin, mga kainang. Maybe soon, no? Hindi natin masasabi, baka dyan na tayo sa Pilipinas magturo. Baka makatutok tayo dito sa ating channel. Pag naka-invest na tayo nitong ating camera, soon, sana ay okay yung kalalabasan, mga kainang. Ina-invest ko to para sa inyo. So mga kainang, hanggang dito na lang. Kung mayroon mang ibang komento, kung nais nyong matuto, kung nais nyong magtanong dito sa channel natin, kahit sa messenger, mag-send kayo ng message sa akin. Especially kung mga yan ay welding symbols. Minsan, mag-discuss ako ng welding symbols na combine with AWS at saka ISO. Kasi ang Europe countries ay more on sila ngayon, hiring. Kung bakit sila nag-hire ngayon ng napakaraming welder. Kahit sa iba-ibang bansa, hindi lang Pilipinas, may nahabol sila na production. Kailangan nating i-discuss yung ISO welding symbols dahil papunta kayo ng Europe, yun ang ginagamit. Hindi sila gumagamit ng AWS. Sa iba siguro, ibang kumpanya gumagamit ng AWS symbols, pero pagka European, ISO ang gamit. So hanggang dito na lang mga kayo. Well safe.